Gaano kalupit ang food trip sa Iloilo? Na-awardan lang naman to ng UNESCO City of Gastronomy. Ay lalo na ako napaibig dumayo ng Iloilo dahil dito. Kaya eto na, I spent 24 hours in Iloilo at hinapit ang food trip para makainan ang 8 sa pinaka-legendary at trending na kainan. Of course, kasama ang Bat Choy dyan. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! First stop natin sa ating 24-hour Iloilo food crawl. Tayo ay maglalapas Bat Choy din sa Pride of Iloilo, ang Netong's. Siyempre kung magba-Bat Choy ka, dito tayo sa home of the original La Paz Bat Choy, ang La Paz Public Market. O-order tayo ng isang mega na Bat Choy, tapos mag-extra tayo na puto. Yan daw sinasawsaw doon. Yun ang kanilang broth. Look at that steaming. So ginaganyan para mainitan na yung noodles para hindi bumaba yung temperature pag nilagay na yung pinakasabaw. Siya sasabawan na. This looks and smells amazing. Our first taste of authentic La Paz Bat Choy din sa La Paz, Iloilo. Metong sagad. Yan. So kita nyo yung broth niya. Looks really flavorful. I'm seeing some oil. So that's flavor. So ito, halo-halo na yung mga lamang loob niya. Yan. First bite. Thank you, Lord. Grabe yung noodles. Kino-complement niya yung pagka-flavorful ng broth. Tapos yung mga laman, very tender. Yan. Lagyan natin pepper. Pepper na lang talaga yung kulang na dito, na pampalasa. So ito yung mga laman niya. Yan, halo-halo na. May mga lamang loob, may liver, may pork, may beef. Kaya sulit na sulit. Ito yung mga sabaw na re-rektahin mo sa mangkok eh. Tapos pwede kang bumili dito ng extra puto. Ari daw ay isinasawsaw. Ang puto, sasawsaw natin yan. Soak some of the flavorful broth. This is good, pero balita ko marami pang masarap na batchoyan din sa Iloilo, kaya pupuntahan din natin yon. For now, this is a solid stop sa ating 24-hour Iloilo food crawl. See you sa next one. Bat Choy ulit tayo, this time sa medyo bago-bago na pangalan, pero ngayon nagte-trending na rin dahil sa kakaibang way nila ng pag-present ng kanilang Bat Choy. Dini tayo sa Alicia's. Yan, ready na sila sa paparating na lunch crowd. Naka-ready na rin mga tapos ito yung nila, yung broth nila. Again, looks very flavorful. Ari yung kakaiba din merong libreng bone marrow. Yes, libre lang yan. Although, syempre first come first serve. Pag dumating kayong swerte yung meron pa, libre yan. Ayan, nandito na tayo sa Alicia's. Relatively new when it comes to La Paz Bat Choy din sa Iloilo. Kaya kasi nagte-trending to. Syempre, kita nyo naman, classic na Bat Choy. May pork, may liver, may atay, may beef, beautiful broth, may chicharon, and fresh noodles. Pero, ang dahilan kung bakit kailangan maaga mo pumunta din, aray yung libre nilang bone marrow. Yan. Libre to, pero again, first come, first serve. Buti, inabutan natin. Tapos, libre din yan. Mga additional toppings, pampalasa. Meron tayong chicharon, fried garlic, saka green onion. So, try na natin. Yan. Siyempre, big bite agad. With the fresh noodles, saka yung mga laman niya. First bite. Thank you, Lord. Ang ganda pala pag medyo manamis-namis yung broth. Mas bumabagay doon sa noodles. Tapos yung noodles na firm, crunchy chicharon, yung meat tender. Wow. Ang Bat Choy naman talaga. Laging sakto na sa akin ang lasa. Ano na lang, pepper. Everything is better with black pepper.
Yung chicharon, kahit nababad na sa ano, sa broth, para pa rin. Mas kung kanina nagputo tayo, ngayon naman magtitinapay tayo. Yan. So ang tawag nila dito, pan de leche, yan. So very dense, hefty bread. Tapos, gawin natin yung sasaw-saw din natin dyan. Yan. Yung bread, mas okay siya na pang ano, pang complement sa batchoy kasi talaga, yan o, like a sponge. Tapos nakakatuwa mga taga Iloilo kahit mabanas nagbabatchoy. Parang kami lang sa lipa kahit mabanas naglulumi. At syempre, ang dahilan kung bakit ako narinig, look at that bone marrow. Tapos yung mga ano, yung mga konti pang laman, taba. Kaya swertihan din eh. At tayo, sinwerte tayo, may inabutan tayo. I know, bagong pangalan lang Alicia's. Pero, as I've discovered, by doing research, ang dami nagpunta dito, ang dami nag-recommend. And, after trying it myself, must try, must visit din sa Iloilo. Solid stop sa ating 24-hour Iloilo food crawl. See you sa next one. Nandini tayo sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Kakain tayo din ng native na lechon manok. Ito yung branch nila. Dito talaga ako nagpunta kasi ari yung nasa by the beach. So mamaya din tayo po pwesto yan sa mga cottages na yan. Tapos ari yung pinaka main resto nila. Kita nyo, ang laki oh. Maaga pa eh. Ano pa lang, past 4 p.m. pa lang kaya wala pang tao. Pero maya-maya are, punong-puno na. Ay, pag garni naman ng ambience, garni naman ng view. Mapapasarap nga ang kain din eh. Are na ang legendary Tatoy's native lechon manok. This looks really crispy. Ang ganda ng kulay. Obviously, gumamit ng annatto oil. Looks juicy for a native chicken. We'll see. Bango. Magkakaalaman kung anong lasa. So, tirahin muna natin tong leg part. Yan. This is the piece that I want. Yan. So, thigh part, thigh quarter. May drumstick din. First bite. Thank you, Lord. Grabe. Yung native lechon manok, malasa talaga yun. Pero ito, mas malasa pa sa nakasanayan ko na native lechon manok kasi ang ganda ng pagkakadagdag ng tanglad. Added a lot of nice flavor. Tapos yung ganda ng pagkakaluto niya. Provides a nice crunch. Tapos luto na siya, remain juicy. Tapos hindi siya, chewy siya na kasi native chicken eh. Pero hindi parang bubble gum. And yung addition ng natto oil, wow. Makes it juicier. Bukod doon sa napakagandang kulay. Try natin yung leg. Ako, napakahilig ko sa leeg. With the ulo. And look at that skin. Sobrang panalo ng skin. Kaya natin with rice. Nagsakol na. And then yung neck. Everything. From the skin, sa laman. Panalo. Ayan, dahil yung ambience natin by the beach, umorder din tayo ng buko juice na nasa buko shell. Try natin breast part. Ayan. Try natin. Yung breast part niya, medyo dry, pero very flavorful. Lasang-lasang tanglad. Kung gusto mo talaga ng juicy, go for the thigh quarter. Tapos yan, medyo mabanas. Ang ganda ng view, buko juice. Now I know kung bakit highly recommended na rin Tatoy's. Make sure, puntahan nyo to. I can highly recommend it as well. Narinig na tayo sa isa pang legendary and beloved restaurant din sa Iloilo, ang Breakthrough Restaurant. Again, maaga pa, kaya wala pang tao. Pero kita nyo naman sa dami ng mesa at upuan, alam nyo, nari ay dinarayo. Bukod sa masarap na seafood, isa pang dinarayo din ay ang magandang view. Talagang beachfront talaga siya. Nice. Biruin mo, nagsi-seafood ka, tapos a view of the sea. Ay, di ang sarap ng kain. Orderin na lang namin, request ni Aisha, kinilaw na tanigi. Tapos ako ay grilled scallops. Sige. Tapos dahil nasa Iloilo tayo, we have to try KBL, a beloved Ilonggo dish. Ari na, seafood trip tayo din sa Breakthrough Restaurant sa Iloilo. So din muna tayo sa ano. I wanna try the grilled scallops first.
Yan. Yan. First bite. Thank you, Lord. Nice. Really buttery. Tapos, may crunch from the crispy garlic. Tapos, yung scallops niya, hindi siya chewy. Nicely cooked. And then, meron din tayo ditong very basic. Kinilaw na tanigi. Tapos, may gata siya. Yan. Di na tayo magkakanin. Doon una, akala kong asim. Kasi tinamaan ako ng asim pero tinounter agad siya nung creaminess nung gata. Tapos yung tanigi niya, ang lambot, melts in your mouth. Mas okay sana kung mas maanghang yun. Then ito na. So yan, halo-halo. Nakita nyo yung kadyos, oh. Yan, taba sa kalaman. And then, langka. So may sibuyas din siya, sili sa kamatis. Yan, try natin. Since KBL siya, try na natin as KBL. Kompleto Ricardos. By first taste of KBL, hindi lang sa Iloilo, pero of all time, try natin. Essentially, sinigang siya. Ganun pala yung lasa nun. Wow. Hindi ko medyo nalasahan yung kadyos. Ano ba lasa nito? Yung kadyos, parang munggo na medyo hilaw pa. Ganun. Sarap pala nito. Nagdadalawang isip ako kung order ako nito kasi nasa seafood restaurant nga tayo. Pero buti na lang umorder ako. At dahil nasa Iloilo tayo, ang ginamit nilang pampaasim din ay batuan. Nasaan yung taba kanina? Yun. Kasi kung titingnan mo siya, parang parang hindi siya sinigang. Tapos ang ganda ng addition ng yung langka. Kasi yung langka, pag ganyan, parang na rin siya parang meat substitute na rin, kahit paano. Again, Breakthrough Restaurant, highly recommended ng mga locals. Ang sarap ng food, fresh seafood, ang ganda ng ambience, must try. Pag turista ka at bumisita ka, din sa Iloilo. Another pride of Iloilo, Pansit Molo. Magpapansit Molo tayo ngayon. At din tayo sa isa sa pinakasikat na nagtitinda ng Pansit Molo din ang Kapi Sings. Ari na ang ating Pansit Molo. As you can see, hindi naman talaga siya pansit. So yan, may mga shredded chicken. Tapos kaya siguro binansagang pansit na rin yung parang pinaka-molo wrapper niya. Yan, parang nga namang makakapal na pansit. So clear soup. Ari naman ay available na sa buong Pilipinas. Pero syempre, din tayo sa kung saan nagmula ang Pansit Molo sa Iloilo. First bite. Thank you, Lord. That is comforting soup. Tingnan natin ang paminta. Ang Pansit Molo kasi, ito yung yung perfect complement to any dish. Diba sa mga restaurant, pwedeng ito yung add-on. Bibili ka nito, pandagdag lang para may sabaw ka lang at dagdag ulam. Yes, pwede pong ulamin na rin. Kasi, basically siya dim sum soup. At kita nyo naman din sa Kapi Sing, kita nyo, loaded ng laman. Pag may paminta, sarap. Basta talaga chicken soup, very comforting. Tapos bukod sa chicken, may mga nakikita rin ako na pork. Kaya talagang very filling. Parang may shrimp pa na konti. May shrimp flavor ako nalalasahan na konti. Very filling, very satisfying. For our late night coffee, din tayo sa legendary Magic Cafe. Since 1940 yan. So, pinaflex nila, traditional way of brewing coffee. So, ito yung bago nilang branch kasi yung isang branch nila doon sa Palengke sa La Paz. Ito yung more modern nila na branch at kita nyo, ang ganda. Yan, no? Really nice. Tapos yung mga mug na nakikita nyo sa paligid, yan yung mga mug sa mga regular. Kasi kung regular ka dito, pwede ka magpa-customize ng mug mo. Tapos, pag darating ka, yun yung gagamitin mo. Din ang dito, kakaiba yan. They still do it the old-fashioned way. So, meron silang old school na filter. So, ini-squeeze nila yung mga ground coffee. It's a process. Paulit-ulit yan. Tapos kita nyo yung parang antakapang. Tapos yung magdi-drip, yan yung isa-serve nila. Pero yan, ulitin pa nila yan. Paulit-ulit yan. Grabe yung amoy. We asked for their bestseller sa hot daw. Yung media regular. So, regular coffee milk. Tapos si Aisha ay ice na salted caramel coffee. Ayan. Here's our coffee.
Thank you, sir. So, ito yung media regular. So, may milk na siya. Very creamy. Tapos, I believe wala pa sang sugar. Pero may brown sugar na kasama. Try muna natin ng ganyan lang. Yan, try na natin. Amoy natin. It smells like strong coffee. Pero yun nga, dahil may gatas na, smells really milky as well. Try na natin. First sip. Thank you, Lord. Kahit ano na siya, kahit milky yung amoy niya, ang dominant pa rin na lasa yung yung kape pa rin. And yan, kahit yung amoy lang, magigising na yung diwa mo eh. So yung Madge Coffee naman, just like any good regular neighborhood coffee shop na talagang matagal na, ang appeal nito sa mga taga Iloilo ay parang naging meeting place na siya eh. So kumbaga lalo na yung pwesto na sa palengke, nakita ko kanina yung pwesto doon, may mga nakatambay doon, mga nagkakape, nagkukwentuhan, mga lokal. Dito rin sa bago nilang pwesto, ganun din ang nangyayari. Kumbaga parang naging part na ng lifestyle ng mga taga Iloilo ang magkape sa Madge Cafe. Kita-kita naman sa mga personalized mugs dito na talagang marami regulars dito. Kung taga Iloilo ako, malamang may personalized mug din ako dito. Siyempre, hindi kompleto ang food crawl din sa Iloilo kung hindi tayo magdedekos. Since 1938 pa yan, talagang parte na ng history ng mga Ilonggo. Ano yung menu nila? Ang sa akin ay extra na Mickey, yung 130. Tapos kay Aisha, gusto niya i-try yung special sa panghon. Yan, kasama natin si Sir John, ang owner ng Decos. Pang ilang generation kayo, sir, na owner? Third generation owner ng Decos. Yan. Swerte natin siya ang magpe-prepare ng ating pasbacho. Yun yung kanilang noodles. Yan. Ari na ang legendary Decos Batchoy. Look at that. Ooh, can't wait. Kita nyo yung pagka-clear ng broth nyo. Kita yung mga nasa ilalim. Nice. Tapos look at those toppings. So gusto ko munang tikman yung yung sabaw. Kasi ang ganda talaga ng kulay ng sabaw nila. Try natin. Lasang-lasa yung talaga. Yung pork broth talaga. Tapos meron din siyang konting tamis. Nice. Try natin to get as many pyesa na kasama. Yan. First bite. Thank you, Lord. Ito yung classic talaga na batchoy na pinagmamalaki ng mga taga Iloilo. Sarap ng karne, sarap ng broth, and then firm noodles. It's a classic. Ito yung familiar na lasa na hinahanap talaga ng mga Ilonggo. Again, tama na sa akin yung lasa. Paminta na lang. Ang kasi, ang batchoy, comforting siya eh. Kumbaga, ito yung hahanap-hanapin mo na lasa. It's like a warm hug on a cold morning or even hot afternoon. Also make crispy chicharon. Very clean tasting with just the right amount of flavor. Tapos ang mas pinipili daw talaga ng mga tao dito, puto. Will do as the locals do. Sausaw. Sweet puto. Savory soup. Maumami soup. This is Ilonggo comfort food right here. So yan, tatlong batchoyan ang na-try natin for this food crawl. Meron pa ba kayong mga recommendations? Meron ba ako na-miss na kailangan kong balikan next time? Let me know, babalikan natin yan. Solid stop sa ating 24-hour Iloilo food crawl. Meron pa tayong isang pupuntahan na legendary kainan. Kita-kits tayo doon. Dine sa Roberto's. Ang karamihan ng tao dine ay yung Queen Siopaw ang pinipilahan. Bali yun yung Queen Siopaw nila. May bacon, Chinese sausage, chicken pork adobo, saka egg. At ang laki niyan, syempre kailangan malaki yung siopaw para magkasya lahat yan. And, ari pa yung isa ko mga napapanood sa vlog eh. Yung meatballs nila, solid din yan, 45 pesos per stick.
At si Aisha nag-request ng lumpiang Shanghai. At gutom na daw siya. At mukhang nga naman masarap po, kita nyo. Iba't iba yung siopaw nila. Starting with the regular, pork adobo with egg lang yan. Tapos jumbo, Chinese sausage, chicken pork adobo with egg. And then king, ham, Chinese sausage, chicken pork adobo with egg. Pero syempre, sa queen tayo. Yun nga lang, pag minamalas ka nga naman, wala daw queen. Yung king laang. Pero halos pareho naman yan. Ang difference laang ay sa halip na bacon ay ham. So, pwede na rin. At dini pala, may dining area. All the while, akala ko parang take-out counter lang kasi yung mga napapanood kong vlog, nandyan lang sila sa labas eh. Meron pala silang dining area dito, pero kita nyo, jam-pack. Yan na. Thank you. Ano na yung siopaw. Wow, look at that. Laki oh. Ari na. Yung meatballs. Grabe yung meatballs, so parang ang lutong. Tapos yung Shanghai. At yung siopaw. Yan na. Grabe yung ano. Ang juicy nung siopaw. Kayat na. Grabe. At malaki nga siya oh. About half of my face. And I have a big face. Pero mamaya na yan. Try muna natin tong. Ito muna Shanghai. Yan, tigisa kami ni Mrs. dito. Looks really crispy. And kita nyo yung laman, no? Talagang laman kung laman. Yung wrapper ay ano lang, manipis laang. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Really crispy. Tapos really meaty. Tapos may konting tamis. Not sure kung meron siyang Chinese sausage. Pero not a lot of extenders. Masarap to, manamis-namis. Kung masarap yon, malamang mas masarap to. Ito daw talaga yung kapares nung kanilang ano, nung kanilang siopaw. Yan oh. Try natin. Again, really crispy. Yung flavor niya, yung feeling niya, parang yung sa Shanghai din, na meaty, tapos medyo manamis-namis. May ano siya, mas may extender siya kumpara dun sa ano, sa Shanghai. Tapos medyo dry yung loob. So I guess kaya may sauce to add a bit of moisture and of course flavor. Yan. Ang sarap with the sauce. These are good, pero alam naman natin na area pinunta natin din eh. Tagas ang ano, mga laman na sobrang masarsa niya hanggang baba, basa. And medyo dumidikit yung mga papel-papel. Yung papel sa ilalim. Ari na, Roberto's King Siopaw. Wow. Sarap. Lasang-lasa mo yung adobo flavors. Tapos pag nakakagat mo yung ano, pag nakakagat mo yung Chinese sausage, yun nagbibigay ng konting tamis. Wow. Tapos yung pinaka-siopaw mismo, really moist. Absorbs all the juices. Kaya kahit na mga ganyan nakakagat mo lang, ang sarap na. Kaya siguro kung merong pambansa merienda mga taga Iloilo, syempre bukod sa bok choy, ari na yun, the legendary Roberto Siopaw. Di na natatapos ang ating 24-hour Iloilo food crawl, and what a food crawl it was. Sobrang solid from start to finish. I highly recommend na pumunta kayo din sa Iloilo para mag food trip. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.